wala na kayong mabibiktima pang mga tao. Sisiguraduhin namin na mamamatay kayo ngayong gabi at hindi na kayo makakapinsala pa. Hindi ako nakikipaglaro sa isang batang tulad mo. Wala kang kakayahan. Hindi mo ko matatalo dahil lang sa tangan mong anting-anting. Paano kung ang inyong pamilya na kinalakihan ang siyang magdadala sa iyo sa kapahamakan? Sa batang edad, ano nga ba ang kaya mong gawin? Magandang araw po, Sir Ray, at sa mga masugid na tagapakinig sa channel na ito. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay ang aking mismong karanasan noong bata pa lamang ako. Nangyari ito noong 1979 sa isang bayan ng Negros. Ibabahagi ko muna sa inyo ang lahat mula sa simula para inyong lubos na maintindihan, Sir Ray. Itago niyo na lang ako sa pangalang Daniel. Nasa 58 taong gulang na ako ngayon. Nandito na ako ngayon nakatira sa Laguna, kasama ang aking anak na lalaki at ang kanyang pamilya. Ang kwento ko ay nagsimula noong bata pa lamang ako kung papaano ko maging isang antingero. Taong 1979, sa isang liblib na baryo sa isang bayan ng Negros, dito ako nakatira. Sa pagkakaalala ko, ay nasa 13 taong gulang pa lamang ako ng taon na iyan. Halos wala pang muwang sa mundo at walang desisyon sa buhay. Ang sa isip ko pa lamang noon ay ang paglalaro sa ibang kabataan at ang sumunod sa aking mga magulang. 10 kaming magkakapatid, Sir Ray. Sa unang asawa ni nanay, masipag naman po si tatay. Mahal na mahal niya kaming lahat, maging si nanay. Ni hindi namin naranasan noon ang magutuman o kaya ay ang mag-ulam ng asin at toyo. Ayaw kasi ni tatay na maranasan daw namin ang kanyang naranasan noon na ang hapunan ay kanin lamang o kaya ay hindi na kumakain dahil walang makain. Sinisigurado talaga noon ni tatay na may ulam siyang mabibili o kahit gulay man lang para may panghalo kami sa kanin. Masipag kasi si tatay. Lahat ng trabaho ay pinapasukan niya at ginagawa. Kahit na magsasaka siya sa buong maghapon, ay gagawin niya. Kahit maging isa man siyang construction worker sa bayan. Maglako man siya ng mga balot o kaya naman gulay sa aming buong nayon. At hanggang sa bayan ay kakayanin niya ang lahat. Kaya ang ilang pera na naipon ni tatay ay binili niya ng 2 puting kalabaw. Kahit papaano raw ay may puhunan siya sa kanyang pinaghirapan. Isa pa raw ay magagamit namin iyon sa pagtanda namin. Pararamihin lang daw ng pararamihin ang lalaki at babaeng puti na kalabaw. Napakasaya namin noon, Sir Ray. Parang kaigaan lamang ng lahat. Wala na akong ibang iniisip ng panahon na iyon, kundi ay ang maging matatag at malakas. Maging isang normal lamang na bata. Dahil kampante na kami na hindi kami pababayaan ni tatay at maging ni nanay. Ngunit nabahala na ako noon, Sir Ray. At doon, unti-unting nagbago ang lahat sa buhay namin. Madalas kasi noong ubuhin si tatay, minsan ay mahina ang kanyang katawan at nananakit ang kanyang bewang o kaya ay buong katawan. Walang araw na hindi siya humihina, ngunit
pinipilit niyang magtrabaho dahil nag-aalala siya sa aming lahat. Kahit na hindi niya kaya, ay kinakaya niya. May mailatag lamang sa aming mesa. Hanggang sa dumating na ang araw na kinakatakutan namin si Ray. Bigla na lamang nahimatay si tatay habang naghahain kami ng tanghalian. Bigla na lamang siyang sumuka ng dugo ng mga sandaling iyon. Nanginginig ang buo niyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Sinubukan namin siyang dalhin sa ospital, subalit hindi na siya umabot pa. Labis ang lungkot na nadama namin nang mawala si tatay. Doon na rin nagbago ang takbo ng aming buhay. Ibinenta namin ang 2 kalabaw na puti at ang natira na lamang ay ang anak nilang isa. Ibinenta namin iyon para mabayaran ang utang namin sa biniling lupa sa sementeryo sa paglilibingan ni tatay. Ginamit din ni nanay ang ibang pera para sa lamay at mga ginastos sa paglibing kay tatay. Ang mga kapatid ko ay nag-alis na rin sa aming baryo at nagkaroon na ng sariling pamilya. Walang permanenteng trabaho si nanay. Nagtatanim lang siya ng palay sa bukid o kaya ay nagtatanim siya ng mga gulay. Minsan ay nilalako niya rin iyon sa aming baryo at sa bayan. Kitang-kita ko ang paghihirap niya at palaging pag-iyak sa gabi. Alam ko na masakit ang nararamdaman niya at nahihirapan dahil sa pagkawala ni tatay. Nasanay kasi noon ang nanay na hindi siya hinahayaan ni tatay na magtrabaho ng mabigat. Halos sa loob lang ng bahay kasi noon si nanay. Nag-aalaga sa amin at gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw ay lumapit ako sa kanya para kausapin ito. Para mabawasan man lang sana ang bigat na kanyang nararamdaman, ngunit hindi kumibo si nanay. Gusto raw niyang mapag-isa. Kaya hindi naman ako nagpumilit pa. Tumungo na lamang ako noon sa aming likuran na bahay kung saan nakatali itong si Puti. Si Puti ang natitira naming kalabaw. Dinala ko si Puti sa may gilid ng palayan para pakainin siya ng damo. Habang pinagmamasdan ko siyang kumakain, ay hindi ko maiwasang ilabas sa kanya ang mga hinaing ko sa buhay. Hindi ko na napigilan ang aking sarili noon na maiyak. Sa ganung aking kalagayan nang dumaan itong si Mang Muloy, ang magaling na albularyo sa aming nayon. Napatigil siya sa kanyang paglalakad nang marinig niya akong umiiyak. Magkaibigan silang dalawa ni tatay, kaya hindi na ako nagtaka nang lumapit siya sa akin at tabihan ako. Naramdaman kong tinapik niya ako sa aking balikat, dahilan para medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sabi niya sa akin ay wag ko na raw masyadong dibdibin ang nangyari sa buhay ko. Lahat daw ay may rason. Lahat daw ay may hangganan. Maging masaya na lang daw ako dahil natapos na rin daw ang paghihirap ni tatay. Dito mas napaiyak ako nang marinig ko ang sinabi ni Mang Muloy. Dagdag pa niya na balang araw daw ay magiging maswerte rin daw ako. Maghihintay lang daw ako sa tamang oras at darating din daw yon. Kahit papaano ay gumaan ng loob ko dahil sa sinabi ni Mang Muloy. Nagpasalamat ako sa kanya dahil sa mga sinabi niya.
Umuwi na rin si Mang Muloy pagkatapos ng ilang sandali naming pag-uusap. Pagkatapos kong pakainin si Puti, ay nagdesisyon na rin akong umuwi sa bahay. Pagdating ko sa aming bakuran, ay nagsalubong ang aking dalawang kilay nang marinig ko ang boses na nagmumula sa loob. Boses iyon ng lalaki at nagtatawanan pa sila ni nanay. Mabilis akong pumasok sa bahay at naabutan ko silang nag-uusap sa sala. Habang pinaghahandaan sila ng merienda ng aking kapatid na si Losing, tumungo ako kay nanay para magmano. Tumayo siya at tinawag ang aking pansin. Pinakilala niya sa akin ang lalaking naroroon sa pangalang Romel. Hindi ko nagustuhan ang pagngiti sa akin ni Mang Romel habang inilalahad niya ang kanyang kamay sa akin. Wala sana akong balak na abutin iyon kung hindi dahil kay Nanay Lydia na pasimple akong tinapik sa aking balikat. Kaya kahit labag sa aking loob, ay tinanggap ko ang palad ni Mang Romel. Simula nga noon ay araw-araw nang tumutungo si Mang Romel sa aming bahay para makipagkita kay nanay. Hindi nalingad sa aking kaalaman ang tungkol sa pagpapakita ni Mang Romel sa aming tahanan. Alam ko na nililigawan niya si nanay at nakikita ko naman kay nanay ang labis na kasiyahan. Iyon ulit ang pagkakataon na nakita ko itong naging masaya pagkatapos na mawala itong si tatay. Kahit labag sa aking loob na may bagong lalaki sa buhay ni Nanay Lydia, ay hindi ako tumutol sa kanilang dalawa ni Mang Romel. Mas hangad at mas mahalaga sa akin ang kaligayahan ni nanay. Kung saan siya masaya, ay suportado ko ito. Hindi naman naiwasan ang pagtatanong ng dalawa kong kapatid kung ano ni Nanay Lydia itong si Mang Romel. Hindi ko rin alam ang isasagot ko sa kanila ng mga sandaling yon dahil maski ako ay hindi ko rin alam ang namamagitan sa kanilang dalawa. Hanggang isang araw ay tumungo itong si Mang Romel sa aming bahay na may daladalang mga gamit. Tinawag kami ni nanay para kausapin at ipakilala niyang muli sa amin si Mang Romel bilang kanyang nobyo at ang magiging pangalawa naming tatay. Ngumiti pa si nanay na sana raw ay ituring naming tunay na ama itong si Mang Romel simula ng araw na iyon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling iyon nang marinig ko iyon mula sa aking nanay. Nagagalit ako sa kanya dahil napalitan niya na si tatay sa puso niya. Nagagalit din ako at naiinis dahil walang sino man ang makakapantay kay tatay kahit na si Mang Romel pa yan. Para sa akin ay si Tatay Eman lang ang nag-iisa kong ama. Nakita ko ang pagdigusto sa mukha ni Mang Romel nang makita niya ang aking reaksyon at ng aking mga kapatid. Sinabi pa niya kay nanay na mukhang hindi raw namin gusto na naroroon siya kaya nagalit sa amin itong si nanay. Para hindi magalit si nanay ay napilitan kaming ngumiti ng aking mga kapatid. Sinabihan namin si Mang Romel na masaya kami at naroroon siya sa aming tahanan. Akala ko si Ray ng araw na iyon ay magiging masaya na ang lahat dahil sa wakas ay kahit papaano may katuwang si nanay sa lahat ng bagay na gagawin niya. Pero hindi ko inaasahan na iyon pala
ang magiging dahilan kung bakit magiging isang kalbaryo ang buhay ko. Dumating ang Tiyo Tonyo sa amin para kunin ang aking dalawang kapatid. Wala kasi silang anak ni Tia Ella, kung kaya't hindi nila tinanggihan si nanay nang ipakupkop ni nanay ang dalawa kong kapatid sa kanila. Labis na natuwa itong si Tiyo Tonyo at Tia Ella nang sumama ang dalawa kong kapatid sa kanila. Ilang beses ko pang kinausap si nanay na huwag kaming paghiwalayan ng aking mga kapatid, ngunit nagalit siya. Hindi niya raw kaya kaming buhayan, gayong hindi na raw ganon kalaki ang kita sa bukid. Sapat lamang daw sa 3 tao sa bahay ang perang kikitain sa pagbebenta niya ng mga gulay. Gusto ko sanang sabihan si nanay na hindi iyon mangyayari kung hindi dumating si Mang Romel sa buhay namin, na walang ibang ginawa kundi ang humilata sa katre buong maghapon. Wala itong ibang ginawa kundi ang mag-utos kay nanay at magtanong kung ano ang makakain. Kapag walang pagkain na nakahain sa mesa, ay magagalit pa ito at mangungutang sa tindahan. Na sa huli ay si nanay ang sinisingil. Hindi pa ito nakontento. Nagawa pang uminom ni Mang Romel at si nanay pa ang hinihingian ng pera pambili ng alak. Kung hindi siya bibigyan ni nanay ay nagagalit ito at pinagbantaan ang aking ina na maghiwalay na sila. Sa huli, marupok si nanay. Sinusunod niya ang gusto ni Mang Romel at kinalimutan niya na kaming mga anak niya. Nagagalit pa si Mang Romel kung kulang ang perang binibigay ni nanay. Dumating na sa punto na nag-uulam na kami ng asin at toyo o kaya ay walang makain dahil sa hirap ng buhay. Wala ring ibang paraan na maisip si nanay kundi ang matulala na lamang sa aming sitwasyon. Kaya naisip ko rin ang mga sandaling iyon na mas mabuting ang malayo ang mga kapatid ko at sa mga kamay sila nila Tiyo Tonyo at Tia Ella. Mas maaalagaan sila roon at mabibigyan ng magandang buhay. Dinudurog man ang puso ko sa papalayo kong dalawang kapatid, kasama ang aking tiya at tiyo. Ay wala na akong nagawa. Abot tanaw ko na lamang silang dalawa at hiniling ko na sana ay maabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Nang mawala na sila sa paningin ko ay binalingan ko si nanay na tahimik na umiiyak. Sinamaan ko siya ng tingin at si Mang Romel na wala namang pakialam. Mukhang tuwang-tuwa pa habang nakaakbay kay Nanay Lydia. Umiling ako sa kanilang dalawa at lumabas na ng aming bahay. Tinawag pa ako ni nanay ngunit hindi ko na ito nilingon pa. Tinawag pa niya ako ng ilang beses ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Lalo na nang marinig ko ang sinabi ni Mang Romel kay nanay, nahayaan na ako. Tumungo ako kay Puti at hinila ito patungo sa kapatagan para pakainin siya ng mayabong na damo. Tulala ako sa mga sandaling iyon habang iniisip ko ang mga pangyayari. Napatingin ako kay Puti nang maabutan kong nakatingin nito sa akin. Nagsalubong ang dalawang kilay ko habang nagtataka. Lumipas ang mga araw. Mas lalong lumala ang sitwasyon. Umabot na sa punto na maging ako ay nagbebenta ng gulay sa aming bayan para lamang makatulong kay nanay. Sa mura kong edad, ay namulat na ako sa realidad para lamang may pera na kikitain sa araw-araw.
Gusto kong makatulong kay nanay dahil napapansin ko na ang pangangayayat nito at ang kanyang paghihirap. Idagdag pa ang kinakasama niyang si Mang Romel na dagdag isipin. Isang araw ay galing ako noon sa bukid para magtanim ng palay. Nang naabutan ko si Mang Romel at si Nanay Lydia na nagbabangayan silang dalawa. Napahinto ako sa pintuan nang makita kong bigla na lamang sinampal ni Mang Romel si Nanay at sinipa. Sa galit ko ay tinakbo ko ang distansya at tinulak ko si Mang Romel. Lumapit ako kay Nanay at dinaluhan ko siya. Tutulungan ko sana siyang makatayo nang bigla na lamang akong hilahin ni Mang Romel sa aking damit. Bigla na lang niya akong binalibag sa dingding. Galit na galit niya akong sinigawan na huwag akong makikialam sa away nilang dalawa ni Nanay. Tumayo naman si Nanay mula sa pagkakasalampak sa lupa at lumapit ito kay Mang Romel. Malakas niyang sinampal si Mang Romel sa pisngi at sinigawan niya itong huwag akong sasampalin at sasaktan dahil wala itong karapatan na gawin iyon sa akin. Galit na galit si Mang Romel nang marinig niya ang sinabi ni Nanay. Sinampal niyang muli si Nanay at sinabihan ang aking ina na maghiwalay na sila at bahala na raw kami sa buhay. Hindi natinag si Nanay sa sinabing iyon ni Mang Romel. Nakatayo si Nanay sa aking harapan at para bang pinoprotektahan niya ako laban kay Mang Romel. Pagkatapos nun ay sinabihan niya ang lalaki na umalis na ito at hindi niya ito kailangan. Galit na galit si Mang Romel nang marinig ang sinabi ni Nanay Lydia. Padabog niyang kinuha ang kanyang mga gamit sa kanilang silid at mabilis niyang nilisan ang aming tahanan. Ilang sandali ang lumipas ay bumaling sa akin si Nanay at tinanong niya ako kung ayos lang ba. Iyak ito ng iyak nang yakapin niya ako at ilang beses itong humingi sa akin ng tawad. Niyakap ko si Nanay ng mga sandaling yon at nagpasalamat ako sa pagtatanggol niya sa akin. Masayang masaya kami ni Nanay nang gamutin niya ang mga pasana na tamuko mula kay Mang Romel. At ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Napag-usapan namin ni Nanay ng mga sandaling iyon na gagawin namin ang lahat para makaahon kami mula sa kahirapan. Pagsusumikapan daw ni Nanay na bawiin niya raw ang aking mga kapatid, kina Tio Tonyo. Iyon ang pangako sa akin ni Nanay na siyang pinanghawakan ko ng araw na yon. Kinagabihan, habang nagliligpit kami ng aming pinagkainan ay nabigla na lamang kami ni Nanay sa malakas, nakatok mula sa labas. Hinahampas ng kung sino ang pintuan namin. Makaraan ng ilang sandali ay narinig namin ang galit na boses ni Mang Romel. Nagkatinginan kami ni Nanay. Nagwawala ang lalaki at ilang beses nitong tinatawag si Nanay. Pinigilan ko si Nanay na wag buksan ang pintuan at wag nang harapin. Pero sinabi sa akin ni Nanay na kakausapin niya lang ito at hanggang doon na lamang daw para matapos na ang lahat. Nambubulabog daw ito ng aming mga kapitbahay. Tumango naman ako sa sinabing iyon ni Nanay at hinayaan siyang harapin itong si Mang Romel na nasa labas. Sumunod naman ako sa sala. Pagbukas ng pinto ni Nanay ay sumalubong sa kanya si Mang Romel na galit na galit.
lasing ito at mukhang ang daming nainom na alak. Tinulak nito ng malakas si nanay na labis kong ikinagulat. Bago pa makatayo si nanay, mabilis niyang sinaksak ng kutsilyo ang aking nanay sa bandang kalamnan. Sumigaw ako sa gulat at naiyak. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko ay natuod ako sa aking kinatatayuan. Narinig kong si nanay na pinapatakbo niya na ako ng pupunta na sa kinaroroonan ko, itong si Mang Romel. Pero hindi iyon natuloy dahil pinigilan ito ni nanay sa pamamagitan ng paghawak sa binti nito. Sumigaw ulit si nanay ng malakas at sinabi niya na tumakbo na ako. Nanginginig ang tuhod ko nang tumayo ako ng maayos. Nag-aalinlangan man ako ay mabilis akong kumilos at tumakbo papuntang kusina. Doon ako lumabas sa likuran habang sumisigaw ako na humihingi ng tulong. Narinig ko ang paghabol sa akin ni Mang Romel. Hindi ko alam kung saan ako patungo noon at hinayaan ko na lamang kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Tumungo ako sa kagubatan. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa sobrang takot. Lalo na nang marinig ko ang boses ni Mang Romel na tinatawag ako. Nang makita ko ang malaking puno na nasa parte ng kadiliman ay mabilis akong nagpunta. Umakyat ako ng dahan-dahan sa puno. Tinakpan ko ang aking mga labi nang makita ko si Mang Romel sa ilalim ng puno at hinahanap ako. Ilang beses kong hiniling na wag itong titingin sa itaas dahil kapag nangyari iyon ay katapusan ko na. Natawag ko na ang lahat ng santo at ilang panalangin na ang aking dinasal. Pero tumingala si Mang Romel habang hawak-hawak niya ang kutsilyo na may bahid ng dugo ni nanay. Ngumisi ito nang makita niya ako na nasa itaas ng puno. "Bumaba ka na riyan, Daniel. Harapin mo ko." Tawag niya sa akin na may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Umiling ako ng ilang beses. Hindi ko siya sinunod. Galit na siyang sumisigaw. Akma na sana siyang aakyat ng puno kung saan ako nang bigla na lamang may mabilis na aswang na napakabangis, malakas at mabilis kumilos. Tumayo ito sa harapan ni Mang Romel na noon ay gulat na gulat rin. Pinakatitigan ko ang aswang na nasa anyong maskuladong lalaki ito. Napakaitim ng kanyang balat at mabalahibo ang matipunong katawan. Ngunit napakaputi ng buhok nito. Nakakatakot ang kanyang itsura. Mahaba ang pangil at nanlilisik ang mga mata. Pulang-pula ito habang naglalaway. Sinakal nito si Mang Romel na noon ay hindi na nakakilos sa gulat. Ganon na lamang ang pagsinghap ko nang bigla nitong butasin ang tiyan ng lalaki at kinuha ang kanyang laman loob. Walang pag-aalinlangan niyang kinain iyon. Nangisay itong si Mang Romel habang nakadilat ang kanyang mga mata hanggang sa unti-unti itong binawian ng hininga. Halos hindi ako nakagalaw sa aking inuupuan. Pinigilan ko ang aking paghinga habang pinanonood ang aswang na kinakain itong si Mang Romel.
gusto ko na lang umiyak ng mga sandaling iyon dahil baka ako na ang isunod ng aswang. Napatigil ang aswang ng pagkain sa lamang loob ni Mang Romel nang makarinig ito ng mga yabag mula sa unahan. Tiningnan ko ang pinagmula ng mga yabag at ganun na lamang ang gulat ko nang makita ko itong si Mang Muloy. May hawak-hawak na tabak itong si Mang Muloy habang nakatitig ito sa aswang. Magkaharap silang dalawa. Narinig ko na tumawa ang aswang nang sabihan siya ni Mang Muloy na itigil ang ginagawa nitong pagpatay sa mga tao. Ininsulto pa nito ang pagiging albularyo ni Mang Muloy. Tumawa lang din si Mang Muloy sa aswang na ikinagalit nito. Sinabihan nito si Mang Muloy na nakakaistorbo ito sa pagkain niya. Mabilis nitong sinugod si Mang Muloy at malakas itong sinipa ang matanda sa tiyan. Dahilan para tumilapon sa hindi kalayuan si Mang Muloy. Ngunit agad na nakatayo ang matanda at para bang wala lamang iyon sa kanya. Inis na inis ang aswang nang sumugod itong muli kay Mang Muloy. Noon ay itinaas ni Mang Muloy ang kanyang dalawang kamay sa ere at matalim na tinitigan ang aswang. Bigla niyang sinakal ang aswang nang makalapit ito sa kanya. Tinitigan niya ang aswang sa mga mata nito na para bang kinakausap niya ito sa pamamagitan ng matalim na paningin. Lumipas ang ilang sandali ay kumalma ang aswang at parang wala ito sa kanyang sarili. Binitawan ito ni Mang Muloy at sa laking gulat ko nang bigla na lang umalis ang aswang na parang walang nangyari. Tumungo si Mang Muloy sa katawan ni Mang Romel na noon ay wala ng buhay. Tiningnan niya ito at saka siya umiling-iling. Hindi pa ako nakakagalaw sa aking kinalalagyan nang tumingala siya sa aking pinagtataguan. Tinawag niya ako at sinabihan na bumaba na mula roon. Ngunit hindi ko makayanan ang pagbaba ko dahil sa panginginig ng aking mga tuhod. Si Mang Muloy na ang mismong tumungo sa akin at inabot niya ang kanyang kamay sa akin. Nang mahawakan ko siya, ay mabilis niya akong kinarga para ibaba sa puno. Tinanong ako ni Mang Muloy ng ilang beses kung kumusta ang pakiramdam ko at sinabi ko naman sa kanya na ayos lang ako. Sinabi ko rin sa kanya ang ginawa ni Mang Romel sa aming ina na siyang labis na ikinagulat niya. Mabilis niya akong hinila at sabay kaming dalawa na tumungo sa aming bahay. Pagdating namin doon ay naabutan namin si nanay na wala ng buhay. Napadasak ng wala sa oras itong si Mang Muloy at humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Noon ay iniwan ako ni Mang Muloy sa aming kapitbahay na si Aling Iska para lamang makahingi siya ng tulong sa aming kapitan. Makaraan ng halos kalahating oras ay dumating ang aming kapitan kasama ang ilang mga tanod. Kinarga nila si nanay sa duyan at mabilis na itong pinagtulungan na isakay ng tricycle. Si Mang Muloy ang sumama sa kanila at iniwan niya ako kay Aling Iska. Sinabi nito na mas nakakabuti raw na doon daw muna ako habang hindi pa maayos ang lahat. Siya na raw ang bahala kay Nanay Lydia at kay Mang Romel. Wala na akong nagawa noon kundi sundin itong si Mang Muloy na siyang mas nakakaalam kung ano ang marapat na gawin. Kinabukasan noon ay
Dinala na nga si nanay sa bahay para sa lamay. Si Mang Romel naman ay kinuha ng mga pamilya nito. Hindi sila makapaniwala na aswang ang may gawa noon kay Mang Romel. Pinagbintangan pa nila ako na ako raw ang pumatay sa lalaki. Mabilis naman akong pinagtanggol noon ni Mang Muloy na siyang nakakita sa lahat. Napahiya ang mga magulang ni Mang Romel nang malaman ng mga ito na si Mang Romel ang pumatay sa aking ina. Simula noon ay hindi na sila bumalik sa lamay ni Nanay Lydia para manggulo at humingi ng hustisya. Labis akong nalugmok matapos ang 3 araw ng ilibing si nanay. Para akong nawalan ng gana na mabuhay pa. Gusto kong kunin nila Tio Tonyo, ngunit hindi ako sumama sa kanila. Naisip ko kasi noon na baka mas maging pabigat pa ako sa kanila, lalo pat naroroon na sa kanila ang aking 2 kapatid. Hindi naman sila nagpumilit sa akin at nirespeto nila ang aming desisyon sa murang edad. Sumama ako kay Mang Muloy at siya na ang kumupkop sa akin. Sinama ko ang aking kalabaw na si Puti na noon ay siya na lamang ang natitira sa akin. Naging maayos naman ang aking pamumuhay kay Mang Muloy. Palagi akong nanonood sa kanya sa tuwing siya ay may ginagamot. Kinaugalian ko ring basahin ang libro ng karunungan na pinakatatago niya. Simula noon ay nagka-interes ako sa kanyang ginagawa. Gusto ko na ring maging isang albularyo niya. Mas nanaig sa aking puso ang kagustuhan kong makatulong sa aking kapwa at puksain ang kadiliman tulad ng mga aswang at mga masasamang nilalang, elemento, engkanto o tao man. Tinuruan ako ni Mang Muloy kung papaano ang humanap ng anting-anting para daw bilang proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Sinabi niya sa akin na ang kalabaw ko raw na si Puti ay may ngipin na siyang espesyal. Hintayin ko raw itong malaglag tuwing Biyernes at Miyerkules. Kapag daw nagkataon na malaglag iyon sa araw na iyon, ay kunin ko raw ito at dadasalan ng isang orasyon. Sinunod ko ang mga utos at turo sa akin ni Mang Muloy. Palagi akong nakabantay noon kay Puti para lamang malaman kung malalaglag ang kanyang ngipin na espesyal. Ilang beses na akong naghihintay sa wala hanggang dumating ang isang araw. Habang pinapakain ko siya, sa kapatagan ay nalaglag ang kanyang ngipin. Labis ang tuwa ko noon nang makita ko itong kumikislap sa damuhan. Agaran kong tinakbo ang distansya naming 2 ni Puti hanggang sa makuha ko iyon. Nabigla na lamang ako nang sipain niya ako ng malakas. Tawang-tawa na lumapit sa akin si Mang Muloy at tinulungan ako mula sa pagtayo. Noon ko nalaman na kanina pa pala niya ako pinagmamasdan sa hindi kalayuan. Napatingin ako sa kalabaw kong si Puti na noon ay parang walang nangyari dahil bumalik na ito sa pagkain ng damo. Sinabi sa akin ni Mang Muloy na binigla ko raw ang kalabaw, kaya daw nasipa ako nito. Tiningnan naman ako ni Mang Muloy para malaman kung may natamo akong sugat at pasa. Nakita ko ang pamamaga ng aking tagiliran kung saan tumama ang paa ni Puti. Umiling si Mang Muloy at siya na ang nagtali kay Puti sa ligtas na parte ng gubat at niyaya niya na akong umuwi. Sumama naman ako sa kanya. Pagdating namin sa kanyang bahay ay agad niyang ginamot ang natamo kong pasa
Tiningnan niya rin ang aking nakuhang ngipin na mula kay Puti. Sinabihan ako ni Mang Muloy na dasalin ko raw ang tinuro niyang dasal sa akin para daw maging isang anting-anting ang ngipin ni Puti. Sinunod ko naman ang mga itinuro sa akin ni Mang Muloy. Araw-araw kong dinadasalan ang ngipin ni Puti at gumagawa ng orasyon hanggang sa dumating ang araw na naramdaman ko ang malakas na enerhiyang nagmumula sa ngipin ng kalabaw. Pinatingin ko yon kay Mang Muloy at sinabi niya sa akin na isa na raw itong anting-anting. Simula noon ay madalas na akong isama ni Mang Muloy sa kanyang paggagamot at pakikipaglaban sa mga aswang. Tinuruan niya rin ako kung papaano gamitin ang tigalpo sa mabuting paraan. Ang tigalpo ay isang uri ng orasyon na kayang utusan o pasunduin ang inyong kalaban sa pamamagitan ng pag-uusap sa isip. Ngunit bago iyon ay kinakailangan muna ng ilang beses na pagdarasal hanggang sa maging kargado ito. Sa tulong ng libro ni Mang Muloy ay natutunan ko ang iba't ibang dasal para sa tigalpo at nagamit ko ito sa panggagamot at sa pakikipaglaban sa mga aswang. Simula noon ay binansagan na ako sa aming nayon bilang isang mabangis na batang albularyo. Dahil daw mas magaling pa raw ako kay Mang Muloy manggamot at makipaglaban sa mga masasamang nilalang. Sobrang tuwa naman sa akin ni Mang Muloy dahil daw nagbunga rin ang bagay na pinaghirapan niya. Iyon ay ang pagtuturo niya sa akin. Dagdag pa niya na magiging panatag daw ang kalooban niya kapag mawala man siya dahil alam daw niya na may susunod sa yapak niya, na may magpapatuloy raw sa pagiging albularyo para tuparin ang tungkulin na tulungan ang mga taong nangangailangan. Labis naman ang pasasalamat ko kay Mang Muloy dahil tinanggap niya ako sa kanyang tahanan at itinuro niya sa akin ang kanyang kaalaman. Ngumiti naman sa akin si Mang Muloy noon at tinapik ako sa aking balikat. Isang araw noon, habang abala kami sa paghahanda ni Mang Muloy ng almusal, nang umagang iyon nang bigla na lamang may tumawag sa amin. Pagdungaw namin sa labas, ay sumalubong sa amin si Aling Mirna na humahangos at humihingi ng tulong. Masama raw ang pakiramdam ng kanyang anak simula pa raw kagabi. Sa hinuha nila ay inaaswang ito o minamaligno. Mabilis naman kaming nag-ayos ni Mang Muloy bago kami tuluyang sumama kay Aling Mirna. Pagdating namin sa kanilang tahanan ay agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiyang nagmumula sa loob ng bahay. Ramdam ko rin ang pag-init ng aking anting-anting na suot. Tiningnan ko si Mang Muloy ng mga sandaling iyon at tumango ito sa akin. Para bang sinasabi niya na kailangan na naming magmadali hanggat wala pang nangyayaring masama sa anak ni Aling Mirna. Pagkarating namin sa kanilang sala ay agad kaming hinatid sa silid ng kanyang anak. Naabutan namin ang isang lalaking mukhang nasa edad 20 na nakahiga sa katre habang umiiyak. Sapu-sapu nito ang kanyang tiyan. Paulit-ulit itong humihingi ng tulong sa kanyang ina na para bang nahihirapan siya. Pinalabas na muna namin si Aling Mirna para masimulan na namin ni Mang Muloy ang panggagamot. Nagtulungan kaming dalawa ni Mang Muloy sa paggamot sa lalaki. Dinasalan ko ito ng isang uri ng orasyon
na tanging kami lamang ang nakakaalam ni Mang Muloy. Makalipas ang ilang sandali ay tumahan ang lalaki sa pag-iyak. Sinimulan na rin ni Mang Muloy ang kanyang panggagamot sa lalaki hanggang sa dasalan na rin niya ito at ilapat ang kanyang hintuturo sa tiyan nito. Napadaing ang lalaki nang malakas na parabang nasasaktan ito sa ginagawa ni Mang Muloy. Hindi siya tinigilan ni Mang Muloy hanggang sa hindi tumahimik ang lalaki. Ilang sandali pa ay may kinuha akong isang dahon at langis mula sa lalagyan ni Mang Muloy at sinimulan ko na ang paghaplos noon sa katawan ng lalaki. Dinasalan ko ang lalaki hanggang sa humupa ang paghinga nito ng malalim. Tiningnan ko rin siya sa kanyang mga mata at noon ay nawala ang nararamdaman nitong sakit. Umaliwalas ang mukha ng lalaki na para bang nakahinga na ito ng maluwag. Nang masiguro namin ni Mang Muloy na wala nang karga ang lalaking anak ni Aling Mirna, ay lumabas na kami ng silid. Naabutan namin si Aling Mirna na nasa sala naghihintay at para bang hindi ito mapakali. Sinabihan siya ni Mang Muloy na ang mga dapat gawin para hindi na bumalik pa ang karamdamang pinapadanas sa anak ni Aling Mirna. Nagpasalamat naman siya sa amin bago kami tuluyang lumisan ni Mang Muloy. Habang sa daan kami, ay hindi namin naiwasan ni Mang Muloy ang pag-usapan tungkol sa kalagayan ng anak ni Aling Mirna. Sa tingin mo, Mang Muloy, sinong may gawa nun sa kanya? Pagtatanong ko sa matanda. Nilingon niya naman ako at saka ito bumungtong hininga. Walang duda, isang aswang ang may gawa nun sa kanya. Isang aswang nagabunan. Dapat sa lalong madaling panahon ay mahanap na natin ito. Sagot nito sa akin. Siya ho ba yung aswang noon na pumatay kay Mang Romel? Pagtatanong ko rito. Tumango si Mang Muloy. Nang itanong ko yon sa kanya, wala raw duda na ang aswang na iyon ang may kagagawan sa anak ni Aling Mirna. Tinanong ko si Mang Muloy kung ano ang nakikita niyang rason kung bakit iyon ginawa ng aswang. Ngunit wala siyang naisagot sa akin. Maski raw siya ay hindi niya alam kung ano ang binabalak na masama ng aswang at naghasik ito ng lagim sa aming nayon. Kung hindi raw namin agad na agapan ang anak ni Aling Mirna, baka raw namatay ito sa araw na iyon para maging isa na namang pagkain ng aswang. Tinanong ko si Mang Muloy kung paano namin matagpuan ang aswang na gabunan pero maging siya ay walang ideya. Iyon daw ang una at huling kita niya sa aswang na gabunan noong gabi na namatay itong si Mang Romel at nakita niya ako sa ibabaw ng puno. Nag-isip pa kaming dalawa ni Mang Muloy ng posibleng pagtaguan ng aswang at kung saan namin ito hahanapin para hindi na ito makapaghasik ng lagim sa aming nayon. Ngunit wala kaming ibang maisip kundi sa malayong lugar o gubat. Sumunod na araw ay ang anak naman ni Aling Oray ang aming ginamot. Pare-pareho rin iyon sa ginamot namin na anak ni Aling Mirna. Pareho itong inaaswang at kung hindi pa naagapan ay baka isa na rin ito na aswang nagabunan. Nang matapos naming gamutin ang anak ni Aling Oray, ay nagtungo kami sa kabahayan para pagsabihan ang mga tao na mag-ingat. Pinagsabihan namin sila na maglagay ng proteksyon sa kanilang tahanan tulad ng buntot ng pagi o kaya ay dahon ng gabi kung saan takot ang mga aswang dito
Ang iba ay sumunod sa amin at ang iba naman ay hindi dahil hindi sila naniniwala. Hindi naman kami pumilit ni Mang Muloy na maniwala sa amin ang aming mga kanayon dahil may respeto pa naman kami para sa kanila. Kinagabihan noon ay naisipan namin ni Mang Muloy na simulang hanapin ang aswang na gabunan. Nasisiguro kasi naming dalawa na naghahanap din ito sa lalong madaling panahon. Isa pa ay dala't wala kaming pinapalampas na oras dahil kinakailangan daw naming kumilos bago raw mahuli ang lahat. Bilog na bilog ang buwan ng mga sandaling iyon at nakakatulong iyon sa paghanap naming dalawa ni Mang Muloy. Ngunit hindi rin naming maiwasan na mag-alala dahil alam namin na lumalakas ang aswang kapag ganitong mga araw. Habang naglalakad kami sa gubat ay panay ang dasal ko ng orasyon para sa aking anting-anting at nagtataas na rin ako ng poder sa katawan. Ganun din ang ginagawa ni Mang Muloy. Sa mga sandaling iyon ay hindi ko maiwasan ang tanungin siya kung bakit hindi siya magpamilya. Sinagot naman ako ni Mang Muloy na gustong gusto raw niya. Subalit ayaw raw niyang mapahamak ang pamilya niya kung sakali na sugurin sila ng mga aswang. Mas pinili na lamang daw niya ang mamuhay ng mag-isa kesa raw madamay pa ang kanyang magiging pamilya sa huli. Nauunawaan ko ang rason ni Mang Muloy kung kaya't tumango na lamang ako sa kanyang sinabi na iyon. Sinabi ko sa kanya na kahit mag-isa ay naroon naman ako palagi para sa kanya. Nagpasalamat naman sa akin si Mang Muloy. Nagpatuloy kaming dalawa sa paghahanap sa aswang. Nagabunan hanggang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng sigaw ng isang babae sa hindi kalayuan. Nagkatinginan kaming dalawa at mabilis kaming tumakbo ni Mang Muloy patungo sa pinanggagalingan ng sigaw na iyon. Mabilis ang takbo namin na para bang doon nakasalalay ang kaligtasan ng babae na mukhang nasa kapahamakan. Nilingan namin ang paligid at mas tinaasan pa ang pandinig namin hanggang sa matagpuan namin ang pinanggagalingan ng sigaw. Isang tahanan sa kabilang baryo kami napadpad. Naabutan namin ang aswang na gabunan. Pilit na hinahabol ang isang babae na nanginginig na sa takot. Tinawag ni Mang Muloy ang aswang para matigil ito sa pagtangkang sunggaban ang babae. Lumingon ito sa amin at ngumisi ito nang makita niya kaming dalawa ni Mang Muloy. Binitawan nito ang babae. Agad na sumugod sa amin ang aswang. Nagalit na galit. "Huwag kayong mangialam sa akin," sigaw nito. Inuwa ko ang pagkakataon na sumugod siya sa aming kinatatayuan. At saka naman ako tumakbo patungo sa babae upang tulungan itong makatayo. Nang makatayo na ito, ay agad ko siyang pinapasok sa loob ng bahay. Sinabihan ko pa itong isara lahat ng pinto at bintana para hindi makapasok ang masamang aswang. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng babae nang tuluyan na nitong isinara ang pinto. Ako naman ay bumaling kay Mang Muloy at sa aswang na noon ay nagpapangbuno na. Akma ko na sanang tutulungan si Mang Muloy nang may bigla na lamang humila sa aking damit at binalibag ako sa lupa. Noon ko napansin ang isa pang aswang na gabunan. Hindi lamang pala nag-iisa ang aswang, kundi dalawa sila. Ngumiti ito sa akin na para bang nakakita ito ng isang pagkain ng gabing iyon.
Unti-unti siyang lumapit sa akin. Sinubukan kong tumayo mula sa pagkakabagsak pero hindi ko agad nagawa ng sipain ako muli ng aswang. Umalulong pa ito habang nakatingala sa maliwanag na buwan. Totoo nga ang sabi sa akin ni Mang Muloy, na malakas sila kapag ganitong araw. Mabilis akong tumayo at nagsisimula na akong magdasal ng orasyon para sa aking sarili. Kailangan ko ng lakas at tibay ng katawan para matalo ko ang aswang na gabunan. Napatingin ako ng saglit kay Mang Muloy na noon ay sinipa ng malakas ang kasama na aswang na gabunan patungo sa kakahuyan. Tinawag ko ang aswang na gabunan at mabilis ko itong sinugod. Sinipa ko ito sa panga nang lumukso ko ng matulin. Hindi nito inaasahan ang aking atake, kaya medyo gumewang ito at nawalan ng balanse. Ngunit hindi ito natumba dahil naagapan niya iyon. Malakas lamang akong sumuntok at sumipa na siyang kapangyarihan ng aking anting-anting. At iyon ang aking gagamitin para matalo ang isang gabunan. Bukod sa tigal po na aking pinaghandaan at kinargahan ng ilang araw. Pero bago ko iyon gamitin, sisiguraduhin ko muna na magagamit ko iyon ng tama at hindi ako magkamali. Muling sumugod ang aswang patungo sa aking kinaroroonan. Mabilis ang kanyang kilos at napakaliksi. Ngunit hindi ako nagpatinag sa kakayahan niyang iyon. Sa halip ay mas pinagana ko pa ang aking isipan kung papaano ko ito maiiwasan at tatalunin. Yumuko ako at dumausdos sa lupa nang sunggaban niya ako dahilan para hindi ako nito maabot. Galit na galit siya nang nakatakas ako sa kanyang pag-atake. Nanlilisik ang mga mata niya na para bang isang nakakainsulto iyon sa tinataglay niyang lakas. Hinugot ko ang punyal sa aking bewang at hinarap kong muli ang gabunan. Ngumiti ako rito na para bang hinahamon ko ito sa isang madugong labanan. Muli siyang sumugod at sa pagkakataong iyon ay sinigurado niyang matatamaan ako. Naabot niya ako ng kanyang mahabang kuko sa aking braso ngunit hindi nasugatan ang aking balat dahil sa kapangyarihan ng ngipin ng kalabaw. Mas lalo lamang itong nagalit dahil doon. Ako naman ang sunod na umatake sa kanya. Sa mabilis kong kilos ay sinugatan ko siya sa kanyang tagiliran ng aking punyal na hawak. Hindi pa ako nakontento at sinaksak ko pa siya sa kanyang magkabila ang binti. Iyon ang dahilan kung bakit siya napasigaw ng malakas. Pero ganoon na lamang ang gulat ko nang tumawa ito ng malakas na parabang isang nakakatawa ang mga binitawan ko. Umiling ito at tinitigan ako sa aking mga mata. Iyon na sana ang pagkakataon ko para gamitin ang tigalpo nang agad siyang umiwas ng tingin sa akin. Hindi ako nakikipaglaro sa isang batang tulad mo. Wala kang kakayahan. Hindi mo ko matatalo dahil sa tangan mo. Ngumiti ako sa kanya nang marinig ko ang mga salitang iyon. Mas nagalit siya sa ginawa ko. Muli niya akong sinugod. Hinintay ko siya at hindi ako kumilos. Balak ko na noon na gamitin ang tigalpo para tuluyan ko siyang matalo. Bumulong ako sa hangin. Isang uri ng tigalpo na pagpapalipad sa hangin ang aking ginamit. Umusal ako ng orasyon. Hindi ako tumigil hanggang hindi iyon gumagana sa aswang na papalapit sa akin. Sa isang iglap,
ay bigla na lamang bumagal ang takbo ng aswang. Napahawak siya sa kanyang tiyan hanggang sa bigla itong natumba sa kanyang kinatatayuan. Ngumisi ako nang malaman na gumana na ang tigalpo. Kinakailangan ko na ring magmadali noon bago pa mawala ang bisa dahil isang malakas na tigalpo ang aking ginamit. Lumapit ako patungo sa aswang at saka ko ito sinakyan sa kanyang dibdib. Puno ng takot ang kanyang mga mapupulang mga mata na nakatitig sa akin. Hinawakan ko siya sa kanyang noo at muli kong sinalubong ang mapupula niyang mga mata. Itinaas ko ang aking punyal at walang pagdadalawang isip na itinarak ko yon sa kanyang dibdib. Nangisay ang aswang. Pinilit niyang manlaban para makawala mula sa akin pero hindi ko yon hinayaan na mangyari. Mas ibinaon ko pa sa kanyang dibdib ang punyal hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng hininga. Hinukot ko ang punyal at binalingan ko si Mang Muloy. Nakadagan na rin siya sa aswang. Hindi ko alam kung nagamitan niya na ng orasyon ang aswang dahil sa mga sandaling iyon ay nanlalaban pa rin ang nilalang sa kanya. Tinakbo ko ang kinaroroonan nilang dalawa at tinulungan ko siyang pigilan ang aswang sa panlalaban nito. "Gawin mo na, Mang Muloy," sigaw ko sa kanya na ang tinutukoy ko ang isang malakas na tigalpo. Ngumisi at umiling itong si Mang Muloy na ang ibig sabihin ay nagamit na nito kanina pa at mukhang hindi tinablan ang aswang. Sinuntok niya ng malakas sa mukha ang aswang, dahilan para mahilo ito pansamantala. Iyon ang pagkakataon ni Mang Muloy para hugutin ang tabak sa kanyang bewang at kilitan ng leeg, ang gabunan. Isang malakas na ungol nito ang pinakawalan hanggang sa bawian ito ng buhay. Hingal na hingal kaming dalawa ni Mang Muloy na nakaupo sa damuhan habang nakatitig sa dalawang katawan ng aswang na gabunan na noon ay parang unti-unting napapalitan ng anyo. Nagiging isang balat na lamang sila ng isang nyog na natuyo. Nagpasalamat ako dahil natalo namin ang dalawang aswang na gabunan. Hindi ako makapaniwala sa nagawa namin ang bagay na iyon at lalong-lalo na nagamit na rin ang aking anting-anting na ngipin ng kalabaw laban sa isang malakas na gabunan. Napahawak ako sa kanya at napahinga ng maluwag. Nag-usal ako ng pasasalamat para sa Diyos dahil hindi niya kami hinayaan na matalo ng aswang at nagtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Tumayo na rin ako noon at saka ko tinulungang makatayo itong si Mang Muloy. Niyaya niya akong kamustahin ang may-ari ng bahay at baka may napinsala ang aswang sa mga taong nasa loob nito. Nang kumato kami ng ilang beses ay agad din naman kaming pinagbuksan ng babae. Nang tingnan namin siya at ang kanyang asawa at mga anak ay naging panatag ang loob namin ni Mang Muloy dahil wala namang pinaslang o iniwang pinsala ang dalawang aswang na gabunan. Pagkatapos naming magpahinga ng saglit ay nagdesisyon na rin kaming umuwi na sa amin. Pagdating namin sa bahay ay nagdasal muna kaming dalawa ni Mang Muloy na siya naming kinagwalian kapag galing kami sa isang labanan o paggagamot. Sa mga lumipas na oras ay wala na kaming nabalitaan na nagkakasakit dahil sa aswang. Iyon ay dahil napatay na namin ang dalawang gabunan na siya namang ikinatuwa naming dalawa. Ngunit hindi naman kami naging panatag dahil alam namin na kahit anong oras
ay may masama na namang nilalang ang mapupunta sa aming nayon. Mas naging magaling akong albularyo sa batang edad. Ipinasa na sa akin ni Mang Muloy ng tuluyan ang kanyang tungkulin dahil sa kanyang katandaan. Isa pa ay gusto na rin daw niyang magpahinga. Kaya't naroroon lamang siya at nagbabantay sa akin at gumagabay na may oras akong ginagamot. Pero kapag kumakalaban ng aswang, ay ako nang mag-isa para na rin maprotektahan ko ito. Ayaw ko rin siyang madamay at balikan ng aswang na makakalaban ko. Sa buong pagkabinata ko ay wala akong ibang ginawa, kundi to pa rin ang buong puso ang aking tungkulin sa Ray. Sumagi rin sa isip ko noon na wag na rin akong magpamilya katulad ni Mang Muloy upang hindi rin sila mapahamak kung sakali. Ngunit kinausap ako ni Mang Muloy tungkol sa bagay na iyon. Wag daw akong gumaya sa kanya dahil malungkot ang mag-isa. Iyon daw ang bagay na pinagsisisihan niya sa tanang buhay niya. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon, ay naisipan ko ring magpamilya. Nakapangasawa ako at tinanggap niya naman ang aking trabaho. Simula noon ay naging maingat na ako pagdating sa aking asawa at mga anak. Makaraan ng ilang taon ay binawian ng buhay si Mang Muloy dahil na rin sa kanyang katandaan. Pero nagpapasalamat ako dahil kahit papaano ay naabutan na ang aking mga anak na itinuturing din siyang lolo. Hanggang ngayon si Ray ay baon na baon ko pa rin ang mga pangaral ni Mang Muloy at tumutulong pa rin ako sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ngunit bago na ngayon at iilan na lamang ang naniniwala sa mga albularyo at antingero. Marahil ay lumilipas na rin ang panahon at nawawala na ang paniniwala ng mga tao dahil sa modernong panahon natin. Hindi rin sila naniniwala sa mga aswang at itinuturing na lamang nila itong mga haka-haka. At maging sa isang katulad kong albularyo, ay itinuturing lamang nila akong isang wad o kaya ay manloloko. Masakit iyon para sa akin pero wala na rin akong magagawa pa. Ganun pa man, nagpapatuloy pa rin ako sa aking tungkulin dahil ito ang aking sinumpaan at pinangako. Iyon ang mas mahalaga sa akin, ang makatulong sa aking kapwa at maibigay sa kanila ang aking serbisyo kahit na iilan lamang sila. Nagpapasalamat pa rin ako at may iilan pa ring naniniwala sa akin at lumalapit kapag nangangailangan sila ng tulong. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, si Ray. Nawa ay nagbigay ito ng aliw sa inyong mga masugid na tagapakinig sa inyong channel.